Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga matatalinghagang turo at aral ni Brother Eli Soriano. At ito ay ating pagkikinggan, susubaybayan natin, at kung mayroon tayong madadaanan na mga bagay-bagay na kailangan kong ipaliwanag ay lalagyan ko po yan ng reaksyon. Nang sa ganun ay mayroon tayong pagbubulay-bulayan at maunawaan natin ang mga na ituturo na mali at itatama po natin ang mga ito. Ating bigyan ng pagkakataon mula sa Campiño, Cabanatuan City sa Nueva Ecija, isang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Tuloy po kayo, kapatid na Peter, please. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Daniel. Sige po, tuloy po. Apo. Magandang gabi rin po, Brother Eli. Tuloy lang po, kapatid. Apo. Nais ko lamang po magtanong kay Brother Eli. Sige po, kapatid, tuloy po tayo. Apo. Ayun po kasi sa aral po namin sa iglesia, meron po kasi kaming verse doon na ginagamit. Ang sabi po, ang sino man na hindi pumasok sa aking kawan, yun daw po yung iglesia, ay hindi po maliligtas. Ang tanong ko po, ito, totoo po bang ang iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom? Ayon po yun sa verse na ginagamit po sa amin. Maraming salamat. Salamat po, kapatid na Peter. Napakagandang tanong, mga kababayan. Kung ang sino man ang hindi pumasok sa kawan ay hindi maliligtas. Tama nga po yung verse, mga kaibigan. Yung ginamit na verse ay tama nga po, sapagkat mayroong kawan talaga na ililigtas ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang video na ito, mga kababayan, ay napakaganda na panoorin ninyo hanggang sa matapos, at ipapaliwanag ko naman yung aking side upang nang sa ganun ay mayroon po tayong i-analyze. Ngayon, mga kababayan, ang video na ito ay mapapanood ninyo tungkol sa kaligtasan. Napakahalaga po ito na inyong maunawaan, sapagkat ito'y napakahalaga rin na malaman natin ang mga bagay-bagay tungo sa ating kaligtasan, mga kababayan. Sapagkat kung tayo ay magre-religion lang din naman, ay dapat natin malaman kung tayo ba ay maliligtas o hindi. Kaya itong katanungang ito, mga kababayan, na sinasabi na kung sino man ang hindi makapasok sa kawan ay hindi maliligtas, mayroon pong kahulugan na napaka halaga ang talatang ito, na sa video na ito, mga kababayan, ay sana panoorin nyo hanggang sa dulo upang nang sa ganon ay maunawaan po natin ang isang bagay na napakahalaga tungkol sa kaligtasan. Ituloy po natin, mga kaibigan. Nakakalungkot isipin, ang iglesia nyo, topsy-turvy, rocky. Hindi matatag ang foundation. Alam nyo kung bakit. Huwag kayong magagalit. Wala kayong pagsampalataya sa mga orihinal na manuskrito ng Biblia. Umatake po kaagad si Brother Eli Soriano sa INC, mga kababayan. Hindi po maganda yung mga pag-atake niyang ganon, sapagkat pareho lang din naman sila na gumagamit topsy-turvy ang kanilang mga iglesia. Gumagamit din sila ng mga salin ng Biblia na malayo sa katotohanan. Kung anong version ang kakapit sa inyo o pinili ng pastor nyo na si Manalo, doon kayo pupunta kahit hindi yon ang nasa orihinal na mga manuskrito. Kung anong version nakakapit sa inyo, kahit hindi original, yun ang gagamitin nila. Mga kababayan, kahit ba naman si Brother Eli Soriano din, kung ano yung version nakakapit sa kanyang gustong itinuturo sa mga membro niya,
at saka mga nakikinig sa kanya, kahit na mali-maling version ay gagamitin din niya, mga kababayan. Probably, siguro pagkatapos ng AD, ng 100 AD, namatay na rin si Juan. Ngayon, sa mundo ngayon, mga kapatid, meron pong mga manuscript. Hindi natin sinasabing original ito, pero sila ay closest to the original. Kasi ang mga nagtatranslate noon, wala pang religious interest. Kaya nagtatranslate sila, they translated it from Greek and from Hebrew. Ang ating matitiyak, ang mga translations noon, di kagaya ngayon na nag-translate ang saksi ni Jehovah, lahat ng salitang Diyos at Panginoon, pinalitan nila puro Jehovah, puro Jehovah. Kaya polluted yung translation ng New World Translation na ginawa ng saksi ni Jehovah. Yung translation ng Katoliko ngayon, iba doon sa translation na kanilang official na ginagamit noong hindi pa sila nagtatranslate. Ang kanilang translation ginagamit dati, ang Latin Vulgate at saka yung Douay Rheims, yun ang official na may nihil obstat at imprimatur na ginagamit ng Iglesia Katolika. Ngayon, meron silang sariling translation, yung Magandang Balita Biblia, at katulong ang mga protestanting nagsali, nagkaroon ng committee, etc. Magkakaiba na ang sinasabi. Dinadaan lang po tayo sa mahahabang pananalita at maiinam na talumpati, mga kababayan. Naganap na po sa kanya ang Romans 16:18 na dinadaya ang mga puso na mga walang muwang. Yan po ang nakasulat dyan. Etong si Brother Eli Soriano, mga kaibigan, ay napakagaling magsalita, magtalumpati. Dinadaan na ngayon sa mahahabang pananalita nang sa ganon ay lumalabas na siya lang ang may alam. Pero pakinggan po natin yung kanyang mga sinasalita, hindi lang naman po siya ang nagsimula niyan, alam na yan, 1,000 years ago na ang nangyari. Mula yung mga sinasabi niya ngayon, nakala mo siya lang ang may alam, hindi po ganon. Marami pong nakakaalam na pastor na mga nauna pa sa kanya na daang-daang taon na ang lumipas. Ngayon, mga kababayan, sa panahon natin, kasama ang Brother Eli Soriano ay milyon-milyon na ang kanyang nadayang mga nakikinig sa kanya sa mga pangangaral niya sa paggamit ng magagandang talumpati at mahahabang pananalita, mga kababayan. Tandaan po ninyo yan. Ngayon, ang punto ko, kapatid na Peter, kiniklear ko lang sa isip mo na mali na kung saan-saan kang translation pumunta na ligaw sa orihinal. Napakagaling ang sinabi niya. Ano po? Na mali kung saan ka pupunta, naligaw sa orihinal. Narinig po natin na mali daw kung saan ka pumupunta na version, naligaw sa orihinal. Si Brother Eli Soriano, mga kababayan, ay hindi naman nakagamit ng orihinal. Puro translations lang din naman ang ginagamit niya, mga kababayan. Dahil hindi niya pwedeng ituro sa ibang lingwahe yung original na Bible. Mga kababayan, katotohanan po na napakaraming versions ng Biblia na ligaw talaga ang pagkakatranslate. Ang kaso nga lang, wala naman pong magamit na translation na tama. Kaya itong si Brother Eli Soriano, nangangaral po siya, subalit hindi rin po makakuha ng tamang salin ng Biblia na gagamitin niya, kaya siya ay ligaw din. Malalaman po natin sa katagalan nating magsasaliksik at magsusuri sa mga ginagamit ni Brother Eli Soriano na Biblia at saka ang mga itinuturo niya, mga kababayan, ay mali din. Dito, hindi naman po natin sinasabi na 100% mali. Ang kaso nga lang, ang pinakamalaking mali na turo ay itinuturo niya. Yung mga maliliit na turo na naitatama niya ay maliit na portion lang po doon sa pinakamalaking aral na dapat niyang maituro, mga kaibigan. Tandaan po natin, ang pinakamalaking aral na dapat maituro ay ang tamang bautismo, sapagkat 90% po na
parte ng kaligtasan ay ang tamang bautismo. Lahat po ng gawa ng tao ay nasa 10% lang po yan. So, tamang bautismo pa lamang ang iyong matatanggap, kaibigan, ay 90% ka na sa kaligtasan mo. Huwag ka lang magpapatuloy sa paggawa ng mga maling gawa. Kapag ka nakatanggap ka na ng tamang bautismo, ay tumigil ka na dapat sa paggawa ng mga mali, sapagkat iniutos din yan ng Panginoong Hesukristo. Ako gumagamit ng ibang translation, other doon sa nakagawi ang gamitin, pero tinitiyak ko na yun ay in conformity doon sa mga, kahit hindi original, pero ang tawag mga manuscripts. Meron kasing mga manuscripts tayo ngayon na nag-e-exist sa mundo, 1,700 taon na ang edad, kagaya ng Codex Sinaiticus. Meron tayong manuscript na 2,200 taon na ang edad, kagaya ng mga manuscript sa Dead Sea Scroll. Kasama roon yung libro ni Propeta Isaias. Kaya kung alin yung mga nandun sa mas matatandang translation, mas doon ako umaatras. Napakagaling, ano po? Na siya na lang ang umaatras doon sa katotohanan. Wala na po bang iba sa buong daigdig na naghahanap ng katotohanan? Marami po, hindi lang po si Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Ngayon, kung bakit natin tinututulan na ngayon ang kanyang mga turo, sapagkat nakita ko na rin ang pinakamalaking mali ni Brother Eli Soriano, na siya na nga itong bautismo na lubog sa tubig. Yan po ang pinakamalaking kamalian. Tinatawag po yan na gawang kasinungalingan. Alin po? Yung bautismo na lubog sa tubig ay tinatawag ng Biblia na gawang kasinungalingan. Sino ngayon po ang sinungaling? Si Brother Eli Soriano, sapagkat gumagawa siya ng bautismo na lubog sa tubig. Nakasulat po yan sa Romans 6:4. Tungo sa kamatayan po yan, bautismo na lubog sa tubig, mga kababayan. Ngayon, kung si Brother Eli Soriano ay bumabautismo ng bautismong lubog sa tubig, na tinatawag naman iyan ng Biblia na kasinungalingan, ano ngayon ang maitatawag mo kay Brother Eli Soriano na gumagawa ng kasinungalingan? Mga kababayan, ayon sa aklat ni Juan, ang gumagawa ng kasinungalingan ay siyang sinungaling at siya ang Antikristo. Ayan ha, mga kababayan, kayong mga mahuhusay sa Biblia, tama po ang aking sinasabi na nasa kasinungalingan ay ang Antikristo. Liwanagin po natin kung sino po ang sinungaling, sino po ang gumagawa ng kasinungalingan. Siya ang Antikristo. Mga kababayan, ang bautismo na lubog sa tubig ay gawang kasinungalingan ayon sa Biblia. Ngayon, kung tututol po kayo, mag-comment po kayo sa video na ito at sasagutin ko po kayo. Mga kababayan, huwag kayong pailigaw, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Mag-ingat kayo at magsuri. Kaya ngayon, suriin po ninyo ang aking mga sinasabi kung sa Diyos nga ba ito o sa kalaban ng Diyos. Tandaan po natin, mga kababayan, sinasabi ko ay tamang bautismo ang katotohanan. Ang maling bautismo ay kasinungalingan. Para hanapin yung mas malapit sa panahon ng mga apostol. Ang katunayan, namatay si Juan Apokaliptiko, more or less mga before the end of the first century or after the first century. Mari namatay siya century 101 o 102, 103, pwede, no? Namamatay siya doon sa panahon na yun. Kasi 98 AD, buhay pa siya. Sinulat niya pa yung 1st, 2nd, and 3rd John. May nadiskubre na papyrus, yung P52. Ang edad, ayon sa kanilang pagsusuri, ito ay isinulat 120 to 150 of our common era.
Ibig sabihin, napakalapit nito kay Juan. Maaaring 20 taon pa lang namamatay si Juan, itong fragment na ito na nakita noong 1920. Basahin nga natin ito, kapatid na Daniel. Ito po ang P52, a fragment of the Gospel of John. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus, approximate date 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition 1920. Current location, John Rylands, Library, Manchester, England. Manuscript number, P52. Manuscript family, Alexandrian. Ayan, kung diyan ka pupunta sa mga ganyang antigong mga manuscript, bakit po manuscript? Kasi kamay, nulat ng kamay, mano, sa Kastila, mano, kaya manuscript. Sulat kamay, wala pang printing press nun eh. Ngayon, yung mga manuscript, more or less, mas matatanda yan eh. Actually, ang mga manuscripts, it dates back to 4th century AD, 5th century, 6th century. Pinakamatanda na dyan, 6th century, yung Codex Purpureus Petropolitanus in Greek, 6th century. Kwinentohan lang po tayo ni Brother Eli Soriano, mga kababayan. Ang tanong po ng nagtatanong sa kanya ay kung totoo nga daw ba na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom. Yan po ang tanong. Ngayon, ang ginawa naman ni Brother Eli Soriano ay hinabaan na niya yung kakukwento ng mga sarili niyang katalinuhan. Wala po naman doon, hindi pa naman niya pinupuntahan yung sagot sa tanong. Mga kababayan, itong taong ito ang totoong kinakalakal ang salita ng Diyos. Ginawa niyang kalakal ang salita ng Diyos. Ang pagsasagot niya ng mga paraan na ganito, mga kaibigan, ay palalabasin niya na siya lang ang magaling. Okay, napakarami na. Milyon-milyon na ang naniwala na siya ay napakagaling. Tandaan po ninyo ang katotohanan ito. Hindi po gagamit si Satanas ng mas mahina kay Brother Eli Soriano upang dayain ang sangdaigdigan, sapagkat hindi po makakadaya si Satanas kung mas magaling ang ilalaban mo sa kanya. Hindi po mananalo, hindi po makakadaya sa buong daigdig si Satanas kung hindi niya kukunin, kung hindi ibibigay ng Diyos kay Satanas ang pinakamagaling, ay hindi makakadaya si Satanas, mga kaibigan. Ang language pati ni Brother Eli Soriano ay ibinigay ko na kay Satanas. Lahat po ng nag-e-exit sa MCGI, ang language nilang ginagamit ay ibinigay na daw kay Satanas. Kayong mga kaibigan ko nasa MCGI, pag-aralan po ninyo ito. Si Soriano ay ibinigay ng Diyos mismo kay Satanas. Bakit? Siya ang pinakamagaling. Ang Diyos po hindi magbibigay kay Satanas ng pangalawa sa pinakamagaling, dahil matatalo lamang si Satanas kaagad-agad kung hindi ibibigay ng Panginoong Diyos kay Satanas ang pinakamagaling. Ngayon, mga kababayan, for the past 40 years or more than 40 years na nagturo ang ating Brother Eli Soriano, siya ang lumabas na pinakamagaling sa buong daigdig. Tutulan ninyo yan. Kung tututulan ninyo, ay wala kayong paniwala kay Brother Eli Soriano. Siya po ang pinakamagaling na mangangaral na lumabas sa siglong ito. Sa loob ng 1990s, 1980s pala, 90s, 2000, 2010, hanggang 2020, mga kaibigan. Walang ibang lumabas na pinakamagaling sa Biblia kundi si Brother Eli Soriano. Kaya siya ang katotohanang pinakamagaling na ibinigay ng Diyos kay Satanas. Tandaan ninyo yan, mga exiters ng MCGI. Alam mo, yung Lamsa version,
Eh, kailan lang yan eh? Matanda pa si Manalo dyan sa Lamsa version na yan eh. Lagay nga natin kung kailan lumitaw yung Lamsa version, kapatid na Daniel. Ito po, Origin of Lamsa, formerly titled the Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts. The Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. It was derived, both Old and New Testaments, from the Syriac Peshitta, the Bible used by the Assyrian Church of the East and other Syriac Christian traditions. Lamsa claimed Aramaic primacy against the academic mainstream opinion of the origin of New Testament texts, and thus claimed his translation was superior to texts based on older Greek manuscripts. The Peshitta, like the various English language Bibles, was translated from earlier Greek and Hebrew manuscripts. The New Testament translators of the King James Version, for example, used an edition of Erasmus' Greek Textus Receptus. However, a minority argue for Aramaic primacy of the New Testament text. Marami hindi naniniwala kay Lamsa. Sabi niya, mas ano raw yung kanya. May nag-a-argue ang mga iba tungkol sa primacy ng Aramaic text. Bakit mga kapatid Ako sa pagsusuri kasi inukonsider ko lahat ng justice Ba't ka magre-rely sa Eastern manuscript? No? Ng yung Lamsa. Napakagaling po. Napakagaling talaga si Brother Eli Soriano, mga kababayan. Mayroon po ba kayong mailalabas na mas magaling sa kanya? Palagay ko wala po kayong mairekomenda. Siya po talaga ang pinakamagaling sa buong daigdig sa panahong ito. Simula po noong 1980 hanggang namatay si Brother Eli Soriano, siya po ang lumabas na pinakamagaling pagdating sa Biblia. Ngayon, mga kababayan, kung ayaw ninyong maniwala na siya ay ibinigay ng Diyos kay Satanas, kung ayaw ninyong maniwala na ibinigay siya kay Satanas, habang kayo po ay nabubuhay, dapat magsuri po kayo, kasi ang sinasabi ko po ay si Brother Eli Soriano ay ibinigay kay Satanas. Bakit? Pag-aralan po ninyo ito, mga kababayan. Ang Diyos ay hindi magbibigay ng mahina kay Satanas, sapagkat destinado si Satanas na dayain ang buong daigdig. Kailangan po buong daigdig ay madadaya muna ni Satanas bago lumabas ang katotohanan. Yan po, unawain po ninyo ang Biblia. Nakasulat po yan sa aklat ng Romans, mga kababayan. Ngayon, si Brother Eli Soriano ang lumabas na pinakamagaling pagdating sa Biblia mula noong 1980 hanggang 2020. Sa loob po ng 40 years na yan, mga kababayan. Siya po ang pinakamagaling na lumabas na tao. Ngayon, kung bakit siya ang ibinigay kay Satanas upang dayain ang sangdaigdigan, napapatunayan na po ngayon, mga kababayan. Iba-ibang lengguwahe na po ang nangangaral, dala-dala ang aral ni Brother Eli Soriano, na iyan po ay siya ang nagpasimulang nagpakalat sa buong daigdig ng katampalasanan. Ano po ang katampalasanan na sinasabi ng ikalawang Tesalonika, mga kababayan? Yan po yung bautismo na lubog sa tubig. Katampalasanan po yan sapagkat yan ay pumapatay ng espiritu na pinatira ng Diyos sa ating mga puso. Merong Greek Ang claim ni Lamsa, tinranslate niya yan from Greek at from Hebrew. Meron tayong existing Hebrew at existing Greek. No?
na nagpapatunay na mali si Lamsa. Kasi kung tinranslate mo yan sa Greek at sa Hebrew, bakit mali ang isinlagay ni Lamsa sa kanyang Biblia na Iglesia ni Cristo? Bakit mali? Kinopya mo pala yan sa mga Greek at sa Hebrew manuscript. Almost all Greek manuscript nagsasabi, Ecclesian Tooteo. Sa 20:28 ng Gawa. Karamihan sa Greek manuscript nagsasabi ay yung nakasulat. Ilagay mo nga sa screen. Yan 20:28, ang sabi nila sa Iglesia raw ni Cristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang nasa Greek manuscript, Ecclesian Tooteo. No? Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Cristo. Yung nasa Gawa. Kaya kahit tignan mo sa official Bible ng Katoliko, nakalagay Iglesia ng Diyos din. At sa lahat halos ng mga manuscript, nakalagay Iglesia ng Diyos. Ecclesian Tooteo. Pagkatapos ngayon ito si Lamsa sasabihin Iglesia ni Cristo. Kung totoo yan, kumopya ka sa mga Greek manuscript, ba't Iglesia ni Cristo inilagay mo? Hindi ka kumopya. Inilagay mo yung sarili mong utak. Ganun yon. Kaya yan ang ikinalulungkot ko, kapatid, sa mga ministro ni Manalo. Hindi sila nagbabatay sa mga manuscripts, yung mga mas malapit sa panahon ng mga apostol at mga Panginoon Kristo. Kung ano yung papabor sa inyo, yun ang kinukuha nyo. Kung ano ang papabor sa inyo, yun ang kinukuha nyo. Wow, mga kababayan, si Brother Eli Soriano ay hindi lalabas na magaling na mangangaral sa mga nakasulat sa Biblia kung hindi niya kukunin yung pumapabor sa kanya. Lahat po ng salin ng Biblia, mga kababayan, ay adulterated na. Masyado na pong napakaraming isiniksik dyan sa mga translations ng Biblia na maling mga salita. Mga kababayan, etong si Brother Eli Soriano, nang sabihin niya na kung anong pumapabor sa inyo, yun ang kukunin ninyo. Gawain din po niya yan, mga kababayan. Sige, tutulan ninyo yan kung may tututol. Kung ang mga ngaral gumagamit ng salin ng Biblia na hindi papabor sa kanya, natural, matatalo at lumalabas na mangmang. Kaya nga po, ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao nang sa ganon ay mailigaw ang marami at mapapalad ang makakasumpong naman. Nakasulat din po sa Biblia, mga kababayan, na mapalad ang nakakasumpong ng kaunawaan, nagtatamo ng karunungan. Yan po, nakasulat din sa Biblia yan, mga kababayan. Ngayon, etong si Brother Eli Soriano, binabanggitan niya ng mga ganyan, yung mga kalaban, para lumalabas na siya ang tama. Ang kaso nga lang, ginagamit din niya yung paraan na pinambabanat niya sa ibang religions. Hindi naman sa kawan pinapapasok no? Pinapapasok ni Cristo sa pinto, hindi sa kawan. Mali talaga inaano lang, hinihilot para ang kawan ka-iglesia ni Cristo. Kung ako makakausap mo, ang kawan iglesia ng Diyos ayon sa mga manuscript, hindi diyan kay Lamsa. Ba't ngayon kayo nag-ano diyan kay Lamsa, nagsisiksik? Ang totoo, yung sugo niyong unang-unang sugo, na ang sabi sa pasugoy, huling sugo raw si Manalo, hindi naman gumamit ng Lamsa Ang gumamit lang yan si Iranyo Hindi naman turo yan ng sugo niyo no? Wala kayong maipapakitang ebidensya, tinuro ng sugo niya yung Lamsa. Wala pa nga kayong Lamsa nung araw Basahin mo, pasugo, from 19, ang pinakamatandang pasugo meron ako, mga dates back to, siguro mas marami pa nga akong pasugo kaysa sa ibang iglesia ni Manalo nakakalungkot lang, yung iba hindi na nagsusuri, basta galit na lang sa akin. Basta iglesia ni Manalo, dudurugin ang pagkatao mo, sabi ng isang miyembro. Mali pagiging bulag yon. Magbukas tayo ng isip, mga kapatid. Hindi ko mo galit ka sa isang tao, galit ka na, hindi mo napapansinin ang mga katotohanang sinasabi. Ang nasa Biblia, sa mga manuscript, ay Ecclesian Tooteo. Hindi Iglesia ni Cristo. Si Manalo hindi gumamit ng Lamsa. No? Wala yan sa mga old issue ng pasugo yung Lamsa.
Kamakailan lang yan lumitaw sa kanila. Kaya para sabihin mo, ang utos ay pumasok sa kawan dahil merong nagsali na isang, hindi naman sa kawan pinapapasok eh. Basahin natin ang Juan, Kapitulo 10. Ako ang pintuan ng mga tupa. Sa puntong ito mga kababayan ay bibigyan ko po kayo ng tunay na kahulugan. Ang katotohanang kahulugan ng verse na binasa niya mga kababayan. Ito po ay galing po sa ating Panginoong Diyos na kahulugan ng John 10:9. Basahin po muna natin ang talata bago ko ibigay ang kahulugan nito mga kababayan. Ganito po ang mababasa natin sa John 10:9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, ang siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ang talatang ito mga kababayan ay kinontra ni Brother Eli Soriano, samantalang ito po ay tumpak na tama. Sa English version po nito ay mababasa po natin na ganito: I am the door. By me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. Ang kahulugang tama po nito mga kababayan ay ganito: ang pintuan na si Panginoong Hesukristo ay tamang bautismo. Yan po ang pintuan kung bakit lalabas at papasok at lalabas muli. Ang mga katagang ito, mga kababayan, ay nagpapatunay lamang na dalawa ang pagpasok. So, therefore, dalawang beses lumabas bago makakasumpong ng pastulan. Mga kababayan, ganito po yan. Sa John 3, nakasulat po dyan ang tungkol sa kaligtasan. Yung pastulan po na ating narinig dito sa John 10:9 ay yan po yung paraiso. Yan yung pastulan. Sa video na ito mga kababayan, maririnig pa natin si Brother Eli Soriano na ang pastulan ay sagana daw sa makakain. Sagana daw sa aral ng ating Panginoon. Hindi na po kailangan mag-aral doon mga kababayan kasi yung makakasumpong po niyan ay sila yung mapapalad na nakasumpong ng buhay na walang hanggan. Anong pastulan pa? Anong pagkain pa ang kakailanganin mo? Ay nasa buhay na walang hanggan ka na. Ganito mo mga kababayan. Wala po akong narinig na mga ngaral sa buong daigdig na nakapagpaliwanag sa talatang ito ng eksaktong-eksakto kung ano ang gusto ng Panginoong Diyos Ama na ipaunawa sa tao. Mga kababayan, ang talatang ito ay nagpapahiwatig na mayroong dalawang bautismo na ang pintuan ay ang Panginoong Hesukristo, hindi si Felipe, hindi si Bating, hindi yung paglulubog sa tubig. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Kung meron po kayong nalalaman o magaling po kayo sa Biblia, subukin ninyo ang espiritong ito nang sa ganon ay mapatunayan ninyo ang nakasulat sa unang Juan 4:1. Ngayon mga kababayan, ituloy po natin ang kahulugan mula sa taas, mula sa Diyos. Ako ang pintuan. Si Kristo po yan. Tamang bautismo po yan. At sino mang taong pumasok sa akin. Yara, kung sinong taong makatanggap sa tamang bautismo na binabanggit dito ng ating Panginoon Jesucristo na siya yung pintuan, ang pintuan po na yan ay tamang bautismo. Kung maling pintuan ang napasok mo, maling bautismo ang natanggap mo. Ngayon, ang sino mang taong pumasok sa akin, literal po ba napapasok ka sa katawan ni Kristo?
Hindi po literal na sa katawan kasi sinabi po niya na pintuan siya. Kung siya nga ay pintuan, makakapasok ka nga dahil pintuan nga siya. Ano nga yung papasukin mo, mga kaibigan? Sa bawat religion, sa bawat mahuhusay sa religion, mga kababayan, makakapasok ka sa samahan na yan once na nagbautismo ka. So, therefore, ang pintuan na binabanggit dito ay ang bautismo ng bawat religion. Yan ang pintuan ng bawat religion. Ngayon, hanapin mo dyan kung sino yung pintuan ni Kristo. Pintuan na si Kristo ngayon. Paano pumasok sa isang religion, mga kababayan? Magbautismo ka, nakapasok ka na sa religion na yan. So, anong pintuan ng religion na yan? Say, pagpalagay natin na Seventh-day Adventist. Makakapasok ka nga dyan sa samahan, magbautismo ka. Anong pintuan para makapasok ka sa religion na yan, mga kaibigan? Ay, di ba, bautismo? Ganon din po ang INC. Subukin mong magpabautismo doon, nakapasok ka na nga sa pintuan nila. Ngayon din, ang MCGI ni Brother Eli Soriano, kung gusto mong pumasok sa MCGI, kailangan kang magpabautismo dahil hindi ka raw tatanggapan ng abuloy kapag hindi ka pa kaanib. Kaya, para makapagbigay ka ng abuloy naman dyan, umanib ka muna. Sa anong paraan, mga kababayan? Sa pamamagitan lamang ng pagbabautismo nila bago ka maging kaanib. Tama po ba? Ngayon dito, ang pintuan na binabanggit dito ay ang pag-anib mo sa bawat aaniban mo ay kailangan ka magpabautismo para makapasok ka sa pintuan, para maging member ka sa sekta na iyan. Tuloy po natin. Siya ay maliligtas. Maliwanag po. Kapag napasok mo ang pintuan na yan, na siyang tamang bautismo, na siyang si Jesus Christ. Kaya hanapin po ninyo ang religion na mayroong tamang bautismo. Yan po yung pintuan na siya nga si Panginoong Hesukristo. Tamang bautismo po siya para makapasok ka sa religion na si Kristo ang pintuan, ay hanapin mo yung bautismong tama. Sapagkat yung tamang bautismo ay siyang Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko na ngayon, mga kababayan, sa inyo, andi dito ang Church of God Born Again Christians na nagbabautismo ng tamang bautismo tungo sa kaligtasan ng bawat mababautismuhan. Tuloy po natin. Siya'y maliligtas. Maliwanag po. Kapag tinanggap mo ang bautismo na turo ng Panginoong Hesukristo, sapagkat yang itinuturo niya, mga kababayan, ay ginawa rin ng Diyos Ama sa kanya iyan. Siya po ang unang binuhay mula sa mga patay. Siya po ang unang binautismuhan ng tamang bautismo. Kaya siya tinawag na bugtong na anak na nakasulat sa John 3:16. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. John 3:16, bugtong na anak, kaisa-isang anak, sapagkat kaisa-isa siyang binautismuhan ng Diyos Ama mula sa langit. Tuloy po natin. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Eto, mga kababayan, pagka nabautismohan ka ng tamang bautismo, ay makakapasok ka na. Bakit? Papasok at lalabas. Lalabas ka. Sino ang lalabas? Ikaw ba o yung personal na physical na katawan mo? Hindi po yun ang binabanggit dyan, mga kababayan. Kasi kapag ka nabautismuhan ka, yung puso mo sa loob, yung espiritu sa puso mo ay naroon sa loob ng Sheol. Etong nakalagay sa Sheol na espiritu mo ay lalabas pagkamatay ng kaluluwa mo. Kaluluwa, yung katawan, yung flesh and blood, body and bones. Yan mga yan, may dugot laman. Yan yung kaluluwa.
Hindi yan yung espiritu, mga kababayan. Tandaan po ninyo yan. Hindi yan yung espiritu. Yan po yung kaluluwa. Pag namatay yung kaluluwa mo, yung espiritu mo nasa puso ay lalabas. Saan pupunta? Aakyat po yan sa langit. Yung kaluluwa, mamamatay. Pupunta sa grave, sa libingan. Ngayon, nakalagay po sa talata, at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Yung espiritu mo na nakatira sa iyong puso, kapag nabautismohan ka ng tamang bautismo, ito po ay nakalagay siya sa Sheol. Ngayon, dahil nakalagay sa Sheol, ito ngayong espiritong ito, kapag nalagutan ng hininga si kaluluwa, itong espiritu na nakatira sa Sheol ay lalabas. Paglalabas at pupunta ngayon sa ikalawang langit. Sa ikalawang langit, mga kaibigan, ito po ay bibihisan ng walang kasiraan na katawan. Pagkatapos na bihisan po yan ng walang kasiraan na katawan, ito po ay babautismuhan ng Espiritu Santo. Yan po yung ikalawang pagkapanganak muli. Kaya meron pagpasok dito sa lupa, makapasok ka sa tamang religion. Yung may taglay ng tamang bautismo, siya po ang mapapasukan mo. Ngayon, pag nalagutan ka ng hininga na andyan ka, kaanib ka sa religion na iyan, ay aabutin ka ng kamatayan ng kaluluwa dyan. Pagka namatay ka, yung espiritu na yun nasa iyong puso lalabas at papasok sa ikalawang langit. Papasok siya uli sa incorruptible body. Mababautismohan ka ngayon ng pangalawang pagkabautismo ng Espiritu Santo. Doon ka na maganap ang tunay na pagka-born again. Kaya nga tinatawag kami dito ngayon sa mundong ito na born again Christian, sapagkat gusto namin sumunod sa patutunguhan kung saan ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ang unang na born again. Sa pinakauna sa lahat na unang na born again ang ating Panginoong Hesukristo. Nakasulat po yan sa Biblia. Magsaliksi po kayo, mga kababayan. Ngayon, sa ikalawang pagpasok at paglabas, makakasumpong ng pastulan. Nakita po ninyo, pagkatama po ang bautismo mo dito sa lupa, ay makakapasok ka sa ikalawang pagpasok at ikalawang paglabas. Ngayon, mga kababayan, kinontra ni Brother Eli Soriano ang mga bagay-bagay na ito na naririnig ninyo sa akin ngayon. Kontrang-kontra siya. Patuloy natin mamaya ang panonood natin ng video. Maririnig ninyo na kontrang-kontra siya. Bakit kaya, mga kaibigan? Kasi po, ibinigay siya ng Diyos kay Satanas. Lahat po ng matutuwid at tama ay kokontrahin sigurado. Tungkol po sa kaligtasan, lahat ng matutuwid yan, kokontrahin niya kasi sa kanya nga po si Satanas, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, sa English version nito, tandaan po natin, John 10:9, kahit babalik-balikan niyo yan araw-araw, pagbubulay-bulayan ninyo yan. Basahin po natin, I am the door. Siya yung pintuan. Yon, ang sinasabi ko po, yan ay tamang bautismo. Pag nakapasok ka sa kanya, tama ang pinasok mong religion. By me, if any man enter in, sa pamamagitan po niya, sa pamamagitan po ng sinasabi ko ngayon na tamang bautismo, at matanggap mo, enter in, yun yan, matanggap mo, he shall be saved. Shall ang nakalagay. Shall. Sa Tagalog po, wala tayong mababasa na ganon, kundi ang mababasa lang natin, siya ay maliligtas. Ito pong nakalagay sa English, tama po to. He shall be saved. Ano ibig sabihin he shall be saved? Kung isasalin natin sa Tagalog, ganito po yan. Siya ay maaaring maligtas.
Dito po sa Tagalog, siya ay maliligtas. Mali na po yan. Ang dapat po sa Tagalog naman dyan ay siya ay maaaring maliligtas. Yan, mga kababayan ha, he shall be saved. Bakit? Maaari pa pong magkamali kasi ang nabautismuhan ng tamang bautismo, maaari pang magkamali kapag hindi nagpapatuloy. Kailangan po magpapatuloy siya hanggang sa malagutan siya ng hininga na huwag aalis, kundi gumawa ng mabuti, gumawa ng paglilingkod sa Panginoon, gumawa ng lahat na kailangan sundin na iniutos ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa English po, tama yung translation, he shall be saved. Sa Tagalog po, mali, sapagkat sigurado na ay siya ay maliligtas. Hindi na po nag-alanganin si Tagalog na maliligtas. Ang dapat po sa Tagalog ay may karapatang maligtas. O kaya, ang mangyayari, ang salin dapat sa Tagalog na ito ay mayroon na siyang pag-asang maligtas kapag nabautismuhan ng tamang bautismo. Bakit ko sinasabi yan, mga kaibigan? Maiwawala po kasi yan pagka gumawa ng kasalanan. Kahit nakatanggap ka ng tamang bautismo at gumawa ng kamalian, yan po ay maiwawala pa rin. Hahatulan ka pa rin ng Diyos ayon sa iyong mga gawa. Ngayon, ituloy po natin ang English version nito. And shall go in and out and find pasture. Kinontra po yan ni Brother Eli Soriano, mga kababayan. And shall go in and out. Hindi po ipinaunawa kay Brother Eli Soriano na ang ganito po, shortcutin po natin nang sa ganun madali po ninyong maunawaan. Kapag ikaw ay nabautismuhan ng tamang bautismo dito sa lupa, yan po ang ating Panginoong Jesucristo na siya po yung pintuan. Makakapasok ka sa tamang iglesia. Ngayon, kapag ka nalagutan ka na ng hininga, yung kaluluwa mo, yung flesh body mo, ay babalik sa grave, ililibing. Yung espiritu nasa loob ng puso mo, papanhik sa langit. Yan po yung bibihisan ng incorruptible body, yung walang kasiraan na katawan. Yan po ang tatanggap ng ikalawang bautismo sa Espiritu Santo. Yan po yung bautismo na gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nakasulat sa Biblia na sinabi ni Juan Bautista na ako ay bumabautismo sa inyo, binabautismuhan ko kayo ng tubig. Siya na mas higit sa akin ay babautismuhan kayo ng Espiritu Santo at apoy. Bakit may apoy pa, mga kaibigan? Iba pa po yung apoy. Tandaan po ninyo yan. Ikatlo po yan na level, yung apoy. Yung Espiritu Santo, si Panginoong Jesucristo ang gaganap kasama ang mga banal. Tapos yung apoy pa, upang makapasok sa kaharian ng Diyos ay kailangan kang dalisayin. Ang apoy ay pangdalisay. Nakasulat din po yan sa Biblia, mga kaibigan. Ngayon, yung at papasok at lalabas sa ikalawang langit po magaganap. Hindi po dito dahil spiritual po yan na pagbabautismo. Bautismo sa espiritu yan. Born in spirit. Nakalagay po sa John 3 na kapag hindi ka nabautismuhan sa tubig, dito yan sa lupa yan, at saka sa espiritu, sa langit. Ikalawa, para maging born again ka. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Etong talatang ito, mga kababayan, napakahalaga po ito na maunawaan ninyo. Bawat isa, bawat mahilig ng kabanalan, naghahanap ng kaligtasan, ito pong sinasabi ko sa inyo ngayon ay dapat maunawaan po ng bawat isa yan, mga kababayan. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Ituloy po natin ang video nang sa ganun ay maintindihan po natin ang punto naman ni Brother Eli Soriano. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, 7. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. At siya ang pintuan. Saan ka papasok? 19. Ako ang pintuan.
ang sinumang taong pumasok sa akin ay Wala siya'y... naman nakalagay, ang sino man taong pumasok sa kawan. Wala nun eh. Ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ano mangyayari? At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ayan, isa pa yung salin na, isang salin pa yan, nakaduda-duda eh. Papasok at lalabas. Hindi naman ganun eh. Meron ba naman papasok ka kay Kristo at lalabas ka? No? Ang ginagamit na salita doon sa papasok at lalabas ay ang salitang sa Grego. Alam mo kapatid, ano? Itong ating pag-aaral, ito hindi naman to karaniwang tinatakil sa mga Bible study eh. Pero ang nakasulat sa Grego, ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas at papasok at lalabas. Ang kahulugan nung itinranslate na lalabas, yung salitang Grego na exerkomai. Exerkomai, to issue. Ayon. Literally or figuratively, to come. Comfort. Magpatuloy. No? Comfort. Pumasok, tas magpatuloy. Yun ang dapat eh. Mali yung pagkakasalin, papasok, lalabas. Although merong kahulugang come out, pero unang-unang salita na ginagamit, ang preferred meaning is to come, tapos forth, no? Tapos, go, meron ding get out, may escape, merong go away, o merong go forth, magpatuloy, no? Proceed, yan ang mga kahulugan ng exerkomai sa Biblia. Kaya dapat ang pagkakasalin dyan, ako ang pintuan, sino man pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Wala namang papasok ka. Alam mo na ang pinasok mo'y kaligtasan, nilalabas ka pa. Kaya lang ang paliwanag ni Manalo rito, talagang makabasag bungo. Ayon kay Brother Eli Soriano, mga kababayan, ay makabasag bungo daw ang paliwanag ni Brother Manalo. Mali po si Brother Eli Soriano, mga kababayan. Mali siya. Gusto niyang pilipitin ang kahulugan ng Juan 19. Gusto niyang makapagpalabas ng kakaibang kahulugan. Kasalanang mortal po yan sa Diyos. Sapagkat ang nakasulat po, ganito po ang nakasulat sa John 10:9. Sa English po, basahin ko po. I am the door. By if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Sa Tagalog po ay ganito. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, ay siya ay maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Yan po ang English at Tagalog version ng John 10:9. Ang gusto po ni Brother Eli Soriano ay papasok at magpapatuloy daw. Mga kababayan, itong talatang ito, etong verse na ito na gustong pilipitin ni Brother Eli Soriano at gusto niyang gumawa ng sarili niyang version. Mali po ang kanyang side. Bakit? At papasok at lalabas po talaga ang tamang mangyayari o tamang gagawin. Dito po tama ang Iglesia ni Cristo sa tindig nila na papasok sa pintuan at lalabas. At papasok sa ikalawang pagpasok at lalabas ulit, doon palang makakasumpong ng pastulan. Dahil kapag hindi po nasunod ang John 10:9 na ito ng bawat tao o ng bawat isa, ay hindi nga makakasumpong ng pastulan. Ipapaliwanag ko po yan mula sa langit ito sa gabay ng ating espiritu, mga kababayan. I am the door. Sa Tagalog, ako ang pintuan. Ano po ang pintuan na ito?
Tamang bautismo iyan, mga kaibigan. Kaya nakasulat sa John 3. Basahin po natin, John 3. Sa 3 tayo magsimula, mga kababayan. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Yan po, mga kababayan, ipanganak muli. Kaya mayroong pagpasok una at saka pagpasok muli. Pagpalabas una, paglabas muli. Iyan po ang nakalagay sa John 3:3. Kapag hindi po nangyari ang dalawang pagpasok at dalawang paglabas na yan, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Yan po yan, mga kababayan, na etong si Brother Eli Soriano na napakagaling, hindi ibinigay sa kanya ng Diyos ang pagkaunawa tungkol sa bagay na ito. Dahil papasok daw, ang ibig daw sabihin ng papasok, papasok kay Kristo, tapos ang lalabas daw sa libingan. Ito ang sabi ni Eduardo Manalo, na tagapamahala ngayon ng Iglesia ni Manalo. Pasugo 1975, page 30 to 31. Pakinggan nyo. Ano ba ang ibig sabihin ng papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Ang unang pagpasok ay sa iglesia. Ang nakapasok na sa iglesia ay papasok uli. Sa Isaiah 38:10 ay ganito ang ating mababasa. Aking sinabi sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Siol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Saan daw papasok ayon sa Biblia? Sa Siol. Ano ba ang Siol? Sa Bibliang Ingles ay ganito ang isinasaad. I said, in the cutting off of my days, I shall go the gates of the grave. Ang Siol ay ang libingan. Kaya saan papasok? Sa libingan. Pagkatapos ay lalabas. Saan naman lalabas? Sa iglesia ba? Hindi. Kung gayon ay saan? Saan manggagaling iyong mga bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 5:28-29 ay ipinaliliwanag sa atin ng ganito. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang mga pumasok sa libingan o mga nangamatay kay Kristo ay sa libingan lalabas sa pagkabuhay na mag-uli. Yan ang palabo ni Eduardo Manalo. Mga kababayan, yan daw ang palabo ni Eduardo Manalo. Mali po si Brother Eli Soriano dyan, mga kaibigan. Tama po ang INC sa tindig nila na yan. Tama po sila, mga kababayan. Si Brother Eli Soriano po ang mali. Tandaan po ninyo yan. Sapagkat yung ipinapaliwanag ng INC tungkol sa pagpasok na iyan ay tama. Subalit, ang mali naman po sa kanila ay kiniklaim nila na nasa kanila yung pintuan. Hindi po, wala po sa kanila yung pintuan na siya ang Kristo ng Diyos. Ang pintuan po kasi ay tamang bautismo na mabubuhos sa binabautismuhan. Hindi yan bautismo na ilulubog sa tubig ang binabautismuhan. Mali rin po ang INC dyan sa bautismo na yan, kaya wala po sa kanila ang katotohanan. Wala po sa kanila ang pintuan na tamang pintuan na siyang ang ating Panginoong Jesucristo, na yan ay nakasulat sa John 10:9. Wala po sa kanilang pareho yan. Dalawa na yan na religion ay wala po sa kanila ang katotohanan na bautismo. Kung lalaban ng diskusyon sa akin si Eduardo Manalo ngayon, haharapin ko kahit sa anong kahit sa teleconferencing sa buong mundo, no? Wala naman sinabi doon sa 19 na dalawang pasok. Wala nun. Siya lang ang tinan nyo, basahin uli natin yung umpisa nitong lathalang ito.
ano sila, they are polluting the Bible to fit to their wrong interpretation. Ang sabi, ulitin natin kapatid na Daniel. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Nandun yung dalawang pagpasok sa 19. Una'y papasok ka sa Iglesia ni Cristo, tapos ilalabas ka sa libingan. Ba't ganon? Ba't napunta ron? No? Wala naman sinasabi sa 19 na dalawang pagpasok. Basahin natin uli yung 19 mismo sa Biblia, kapatid na Daniel. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Paano mo sasabing dalawa ang pagpasok diyan? Pinakita muna, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas, papasok at magpapatuloy. Sa puntong ito mga kababayan, ay narinig po natin mula sa kanyang bibig mismo, bibig ni Brother Eli Soriano, papasok at magpapatuloy. Ulitin po natin, papasok at magpapatuloy ang sinasabi niya, samantalang nabasa po ni Brad Daniel Rason na papasok at lalabas. Ganun pa man mga kababayan, ay basahin ko rin. Pakinggan nyo. Ganito po ang nakasulat mga kababayan. Ako ang pintuan, at sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Sa English po ay ganito nakalagay. I am the door. By me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Ang liwanag po mga kababayan. In and out at papasok at lalabas. Etong si Brother Eli Soriano, kapag siya lang po ang inyong pakikinggan habang kayo ay nabubuhay, nailigaw na po kayo mga kababayan. Dapat po kayong magsuri pa dahil ang aral na ito ay nakamatayan na niyang hindi niya naunawaan. Hindi na rin niya madepensahan ang kanyang mga sinasabi na ang sinasabi ko naman ngayon mga kababayan, kapag yan ang sinusundan ninyong aral ni Brother Eli Soriano, kayo po ay nailigaw na. Unang-una, ang pinakamalaking pagkaligaw ninyo ay ang bautismo ninyo na lubog sa tubig na siyang ginagawa ni Brother Eli Soriano at naipasa na niya sa mga sumusunod sa kanya, sa kanyang mga alagad, naipasa na niya ang bautismong lubog sa tubig na yan ay tungo sa kamatayan. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Yan ang minana ninyo kay Brother Eli Soriano na pumatay sa inyong mga espiritu sa loob ninyo. Na ngayon, umaasa po kayo na kayo ay maliligtas. Subalit, sinasabi ko naman mga kababayan, walang kaligtasan ang nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig dahil hindi po ninyo masusunod ang John 10:9 at saka John 3:3. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Sa pagkaka-translate dito, lalabas eh. Mas tama yung papasok at magpapatuloy. Kung merong origin, meron ngayong disponible. Available. Merong available na salin na ganun ang pagkaka-translate. Meron ka ba dyan? Kasi ang dapat dyan, ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. No? Papasok at magpapatuloy. Yan po ang gustong gawin ni Brother Eli Soriano mga kababayan. Subalit nabasa po sa Biblia, at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Yan po ang tama mga kababayan, sapagkat may dalawa nga pong bautismo tayong hahanapin sa Biblia. Nasa English po yan.
Sa John 3, basahin po natin. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sa 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang liwanag po mga kababayan, sinabi ng ating Panginoong Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang na ang isang tao ay ipanganak sa tubig. Una po yan na pagkapanganak. Yan po ang sinasabi ko sa inyo ngayon na bautismo sa tubig. Yan po ay bautismo sa espiritu, hindi po sa pamamagitan ng ina. Yan po ay tamang bautismo. Kailangan po tamang bautismo sapagkat meron pong maling bautismo sa tubig. Yung bautismo na lubog sa tubig ay maling bautismo yan. Ang tamang bautismo mga kababayan ay bautismo sa tubig na ibinubuhos ang malinis at malamig na tubig sa binabautismohan. Yan po ang tamang bautismo. Ngayon mga kababayan, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig, isa na po yun, pagpasok at lalabas, kapag nalagutan ng hininga, lalabas yung espiritu at papasok uli sa ikalawang langit at doon babautismohan ulit ng Espiritu Santo. Yan po ang laman naman ng John 3:5. Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu. Yan po yung isang pagpasok, paglabas, ikalawang pagpasok, paglabas. Yan po yung binabanggit po dyan sa John 10:9 na at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Yan po ay katotohanang kahulugan mula sa ating Panginoong Diyos Ama. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Marami pong nailigaw sa buong daigdig na ito. Napakarami po. Dahil sa mga kahulugan na tunay ayon sa Ama ay hindi nila naunawaan. Ngayon mga kababayan, pagbubulay-bulayan ninyo ang mga salitang ito na nagmumula sa aking bibig ngayon. Pagpasok mo kay Kristo, magpapatuloy ka, makakasumpong ka ng pastulan. Ayun. So, pagpasok mo kay Kristo, pag nagpatuloy ka, hindi ka lalabas sa Kanya, ay makakasumpong ka ng pastulan. Yung pastulan, spiritual na pastulan yon. Mabubusog ka sa aral ni Kristo pag nakapasok sa Kanya. Spiritual kasi yan eh. Hindi naman yan literal na parang pastulan na tabi ng bundok na punong-puno ng mga damo. Hindi ganon. Ang Kristo, spiritual na pinto. Ang mga tupa naman, spiritual yan, tao yan. Yung kahulugan ng tupa, mga tao yan. Kayong mga tupa ko ay mga tao. Tupa sa aking pastulan. Ang tindi ng katalinuhan ni Brother Eli Soriano mga kaibigan. Napakatindi. Kung ang aral ni Brother Eduardo Manalo ay makabasag bungo, ang aral naman ni Brother Eli Soriano ay makabasag bungo, durog pati utak. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Gusto niyang pilipitin ang nakasulat sa Biblia upang tayong lahat ay mailigaw. Kung siya po ay nagtuturo ng mga ganito, ngayon po nakikita na natin yung mga mali kasi nag-aaral na po tayo
ng Biblia, sa mga nakasulat, pinag-aaralan na po natin yan, nakikita na natin yung mga maling turo ni Brother Eli Soriano. Mga kababayan, sa puntong ito ay dapat ninyong pagbubulay-bulayan, aralin po ninyo mabuti itong mga dinidebate ko laban sa mga salita ni Brother Eli Soriano. Ngayon mga kababayan, kapag hindi po ninyo nasumpungan ang pintuan na si Panginoong Hesukristo yan po ay tamang bautismo. Tiyak po yun, hindi po kayo makakasumpong ng pastulan. Nasa Ezekiel, basahin natin ang 34-31. At kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Spiritual meaning ng tupa, mga tao, taong sa Diyos. Si Kristo ang pintuan, papasok ka sa Kanya, at kung magpapatuloy ka, makakasumpong ka ng pastulan. Kaya, papasok at magpapatuloy. Yun ang dapat na pagkakatranslate. Kabulaanan ang gusto ni Brother Eli Soriano na magpapatuloy, mga kaibigan. Natural po, kapag ikaw ay nabautismuhan, pintuan, nabautismuhan ka ng tamang bautismo, kailangan magpapatuloy ka nga. Tamang bautismo tamang bautismo po Ang bautismo ni Brother Eli Soriano ay mali. Lubog sa tubig, mali. Ang tamang bautismo po ay buhos na tubig na malinis, na malamig. Yan po ang tama. Ngayon mga kababayan, kapag ikaw ay nakatanggap ng tamang bautismo, dapat kang magpatuloy. Pero kung ang bautismo ni Brother Eli Soriano ang natanggap mo, dapat umalis ka na, lumabas ka na dyan sa bautismo na lubog sa tubig na yan. Hanapin mo ang bautismong tama at doon ka magpabautismo at magpapatuloy ka. Hanggang kamatayan mo, magpapatuloy ka kasi natanggap mo na ang tamang bautismo, kaibigan. Ngayon, magpapatuloy ka at i-maintain mo yan na huwag kang gagawa ng mga kasalanan. Maglinis ka ng iyong mga gawa, isip, puso at gawa. Ilinisin mo yan lahat-lahat. Mga kababayan, di nakapagpapatuloy ka na nga. Dadating kasi ang punto na ikaw ay lalabas. Ano po yung paglabas na iyon, mga kababayan? Ikaw ay malalagutan na ng hininga. Yung iyong katawang lupa, babalik na sa lupa. Yung iyong espiritu, babalik kung saan, sino ang nagbigay sa kanya. So, papanhig sa langit. Doon na po papanhig sa langit. Ngayon, doon po sa langit, papasok muli at lalabas muli at makakasumpong ng pastulan, paraiso na nga po yun. Kaya tong si Brother Eli Soriano, matalino pero hanggang dun lang sa magpapatuloy ang kanyang alam. Hindi na niya inabot o hindi na niya natanggap mula sa Diyos ang paglabas at pagpasok at paglabas muli at makakasumpong ng pastulan. Yang leader ninyo na yan, mga kaibigan. Dati rin akong kaanib ng MCGI. Bilib na bilib ako sa katalinuhan, subalit noong ako naman ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong makalabas mula sa MCGI na yan, ay nagbasa na ako ng Biblia. Pagkalabas ko po sa MCGI, nagbasa na po ako ng Biblia at naunawaan ko na, ibinigay na po sa akin ng Panginoong Diyos kung ano ang kahulugan ng John 10:9 at saka John 3:3 hanggang 7. Mga kababayan, kung ayaw po ninyong maniwala, bahala po kayo sa inyo. Sa inyong buhay na naiwala ni Brother Eli Soriano, wala kayong pag-asa o karapatang mabawi pa yan kung hindi kayo mababautismuhan. Magsisi kayo at mabautismuhan ng tamang bautismo sa tamang pangalan ng iglesia, mga kababayan. Bakit? Nakasulat po sa Aklat ng Mga Gawa 2:38. Basahin po natin, mga kababayan, Ganito po ang nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa
2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pamamagitan sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Mga kababayan, tingnan po ninyo ito, mangagsisi kayo. Bakit? Nabautismohan kasi kayo ng bautismo tungo sa kamatayan. Ang ipinababautismo ngayon na sinasabi ni Apostol Pedro ay bautismo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dalawa po yan, kaibigan. Bautismo sa pagsisisi yung isa. Ngayon, ang sinasabi ni Apostol Pedro ay bautismo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tandaan po ninyo, ang bautismo tungo sa kamatayan o kaya bautismo tungo sa pagsisisi, yan po yung bautismo na lubog sa tubig. Tungo sa pagsisisi po yan. Sinabi rin ni San Juan Bautista yan, mga kaibigan. Ngayon, ganito po, kung bakit napunta tayo sa bautismo na topic, dahil po hindi naunawaan ni Brother Eli Soriano ang John 10:9. Yan po, kinukontra po niya, lumalabas na napakagaling niya. Napakagaling niya, pati Bible, pati ang gusto ng Diyos na isinulat niya, ipinasulat niya sa John, kay Juan, sa John 10:9, ay gusto pa niyang pilipitin, gusto pa niyang baguhin. Mga kababayan, tandaan po ninyo yan, mga kaibigan, hindi po kayo makakasumpong ng pastulan kapag hindi ninyo nasumpungan ang tamang bautismo na ito. Kasi kung ibabatay mo sa original Greek word na ginamit, exergomai, na magpapatuloy, will go forth, will proceed. Ngayon, bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Ano kinalaman nito sa tanong ni kapatid na Peter? Kasi nga, ganito, ang Iglesia ni Cristo, kung gumamit ng Biblia, lahat ng salin dala-dala. Kahit na wala sa original yung isinalin doon, kahit yun ay paraphrase lang. Kasi may mga salin, hindi kasing eksakto ng mga manuscripts eh. May mga salin, tinatawag na yung paraphrase version. Pinapalitan yung salita na original para mas madali daw maintindihan, pinapalitan ng translator, which is against God's will. Kasi hindi mo dapat palitan yung gaya ng saksi ni Jehovah ang nakalagay. That's against God's will. Yan po ang narinig natin mula sa kanyang bibig, mga kababayan. Subalit katatapos lang natin yung segment na inanalyze natin yung nakasulat sa Biblia na siya po mismo ang gustong magpalit nung nakasulat sa John 10:9 na at papasok at lalabas. Andyan po, katatapos lang po natin yung segment na yon, mga kaibigan. Ang nakasulat pong katotohanan sa Biblia ay at papasok at lalabas. Sa English po ay and shall go in and out. Yan po ang gusto niyang palitan ng magpapatuloy. Ngayon, mga kababayan, dagdagan po natin ng kaunti ang ating kaalaman na ganito. Ang unang pagpasok po kasi sa pintuan na sinasabi ko ngayon na yan ay tamang bautismo, makakapasok na ang isang tao. At magpapatuloy ka kasi po tama yung napasok mo, si Kristo na pintuan, tamang bautismo, tamang iglesia, tamang pangalan ng iglesia, nakapasok ka na. Natural po, magpapatuloy ka habang ikaw ay nabubuhay, humihinga ka pa, habang humihinga ka pa, magpapatuloy ka. Hanggang doon lang po yung ipinipilit ni Brother Eli Soriano. Kailangan mong magpatuloy, huwag kang e-exit, huwag kang lalabas kasi tamang bautismo na nga ang natanggap mo. Magpapatuloy ka na. Ngayon, sa puntong pagpapatuloy, hanggang doon lang po ang inabot ng kanyang pagkaunawa na ibinigay ng Diyos sa kanya. Yung lalabas, wala na po siya doon. Hanggang sa pagpapatuloy lang. Hindi niya na inabot yung paglabas
mula dun sa unang pagpasok at saka yung unang paglabas, hindi na po niya inabot sa utak niya. Ganito po ang paglabas, sa unang paglabas. Kapag nabautismohan ka ng tamang bautismo doon sa iglesia na may daladala ng aral na tamang bautismo, therefore, makikita na po natin kung sino yung tamang bautismo, anong religion yung nagbibigay ng tamang bautismo, siya po yung tamang pangalan ng iglesia na ibinigay ng Diyos. Bakit ganon? Kasi po, magkalakip po yan, tamang pangalan ng iglesia at tamang bautismo, magkalakip po yan. Parang kumbaga sa sinilas, left and right, mag-asawa na yon, magkapartner na yon. Hindi po pwedeng ibinigay ng Diyos yung tamang bautismo sa maling pangalan. Ayun na po yun ha. Ngayon, kapag nakapasok ka na sa samahang iyan, nabautismohan ka na, magpapatuloy ka. Subalit ganito po yung unang paglabas, mga kababayan. Kapag nasa tamang iglesia ka na, at taglay mo na ang tamang bautismo, nakasulat sa John 1:12, may pag-asa ka na sa buhay na walang hanggan. May pag-asa ka na sa ikalawang pagkapanganak muli spiritually. Ngayon, ito na po yung unang paglabas. Kapag ka inabot ka ng katandaan na, matanda ka na, nalagutan ka na ng hininga, yung iyong katawan, lupa, na sinasabi sa Biblia na kaluluwa. Hindi po yan espiritu, kaluluwa po yan. Kaluluwang buhay pag humihinga pa. Kapag nalagutan ng hininga yan, kaluluwang patay. Ngayon, ang kaluluwang patay na ito ay ililibing na. Yung espiritu naman na tumanggap ng bautismo ay papanhik sa langit. Bakit papasok sa ikalawang pagkakataon, mga kaibigan? Ang espiritu na iyan ay lalagyan ng katawan. Yung hindi nasisira na katawan, hindi nabubulok na katawan. Ngayon, doon sa katawan na iyon, papasok yung espiritu mo na nanggaling dito sa unang katawan na kaluluwa. Papasok doon yung espiritu, then lalabas pa yun. Papasok naman siya sa pastulan. Yan, mga kaibigan, ang liwanag po nakasulat sa Biblia sa 10:9, papasok at lalabas muli. Sa anong papasukan niya? Andun na po sa ikalawang langit na po yon. At lalabas at makakasumpong ng pastulan. Bakit ganon, mga kababayan? Dadalisayin yung espiritu sa apoy bago makasumpong ng pastulan. Ngayon, mga kababayan, kasi simula ko pa lang po balita ang ebanghelyo ng Diyos na ito. Kasi simula ko pa lang po ngayon na ibalita ang ebanghelyo ng Diyos na ito, mga kaibigan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo na pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, mga kababayan, ay ang pagliligtas sa kapwa. Kaya sinabi po ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa. Dakilang utos yan. Kailangan po iligtas natin ang ating kapwa. Dakilang utos yan, mga kababayan. Iligtas natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng tamang bautismo. Yan ang dakilang pag-ibig. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Sa Biblia, iglesia, ecclesia sa Greek. Papalitan mo naman ang kongregasyon. Sino ka para palitan mo yung ginamit mismo na salita ng Panginoon Kristo? Nung sabihin niya yung iglesia, galing sa Ama yung salitang iglesia. No? Ecclesia in Greek. May palitan ba naman ng saksi niyo ba ng congregation? Mali. Hindi ganun ang pananaw ko sa Biblia. Kung ano yun talagang sinabi, yun ang dapat mong ilagay.
Ang sinabi, Ecclesian Tuoteo. Pinalitan mo ng Iglesia ni Cristo. Yung Ecclesian Tuoteo, ibig sabihin nun, Iglesia ng Diyos. Palitan ba naman ng Iglesia ni Cristo para kumapit sa kanila? Pero ang totoo, kung ating pag-uusapan ito, ang talagang Iglesia dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos o ng may-ari. Kasi doon sa 3:4 ng Hebreo, ang sabi ng Apostol Pablo, Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. ang nagtayo, ang gumawa, ang lumikha, ang nagpundar ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Ano ang katwiran ng Diyos? Pag siya gumawa, siya lumikha, siya nagtayo, saan mo dapat tawagin? 43:7 ng Isaiah, sabi ng Panginoon. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Kaya sa tawag pa lang, makikita mo kung totoo eh. Kasi sabi ng Diyos na may-ari, siya nagtayo ng lahat ng bagay, siya gumawa, siya ang etc. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Sa puntong ito mga kababayan ay hindi ako tututol sa sinasabi ni Brother Eli Soriano na bawat tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya nga po, ang pangalan ng iglesia po namin ay Church of God, Born Again Christians. Kami po ang tunay na tinatawag sa kanyang pangalan. Bakit po? Church of God kaagad ang bungad ng pangalan ng iglesia namin. Bakit may Born Again Christians na karugtong mga kababayan? Sapagkat Born Again Christians ang itinatawag sa amin na nasa Church of God. Kahit i-check po ninyo yung pangalan ng iglesia namin, Church of God, DAS, Born Again Christians. Meron po yan DAS. Church of God muna, pagkatapos DAS, Born Again Christians. Yan po ang name ng iglesia namin. Yan po ang sinasabi ko na name above all names. Nakasulat po yan sa Filipos 2:9. Basahin po natin mga kababayan. Philippians 2:9. Ganito po ang nakasulat. Kaya siya naman ay pinakadakilan ng Diyos. Pinakadakilan ng Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat, lalong mataas sa lahat ng uri ng pangalan. Mga kababayan, mas mataas kaysa lahat ng uri ng pangalan. Pinalitan yung Jesus, mga kaibigan. Bakit ko po sinasabing pinalitan? Hindi po ako nagsasabi. Binabasa po natin sa 2:9. Kaya siya naman ay pinakadakilan ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang lalong mataas kaysa lahat ng uri ng pangalan. Mga kababayan, binigyan siya ng pangalan. Yung pangalang Jesus na nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa. Ang pangalang Jesus na nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa 2:38 ay pinalitan nga po yung Jesus. Binigyan po siya ng pangalang pinakamataas sa lahat ng uri ng pangalan. Kaya nga po siya, nababasa natin sa 4:12 naman, na walang ibinigay sa tao na ibang pangalan na ikaliligtas ng bawat isa maliban. Ito na nga po ang sinasabi ko, Church of God, Born Again Christians. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang iglesia, Diyos ang nagtayo niyan eh. Kinasangkapan lang si Kristo, isinugo sa lupa para ideklara yung kalooban ng Ama na itatayo niya ang kanyang iglesia. Kaya, nung matayo, tama ang pangalan, sinulat ng mga apostol, sa 11 talata ng Biblia, Iglesia ng Diyos. No? Nakakuha si Manalo ng lamsa. Mali pa.
Yun ang masama na papalitan mo yung nasa Biblia ng kung ano gusto mong ipalit. Na kagaya ng ginagawa ng ibang nagtatranslate at ng ibang gumagamit ng mga itinranslate. Kaya gaya nun, kailangan daw pumasok sa kawan. Hindi naman sa kawan papasok Papasok ka kay Kristo. Yun ngang magnanakaw, hindi naman pumasok sa kawan yun Pero maliligtas yun No? Oh, wow! Pumasok na naman si Brother Eli Soriano doon sa napako sa krus. Maliligtas yun, hindi naman pumasok sa kawan. Ang kalokohan, anong aral ni Brother Soriano, mga kaibigan? Panloloko po ito. Bakit siya papasok doon sa nakapako sa krus naman? Ang tinatapik ay yung tanong ng taga-INC na kung totoo nga ba na ang INC lamang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom. Yun po yung nakapako sa krus, ginawang banal po yun, kaibigan. Hindi bautismo ang requirement sa kanya. Tandaan po ninyo yan, kasinungalingang aral ni Soriano na yan. Ako po nalulungkot dyan sa manaririnig ko ganyan, na mga isisiksik niya yun. Hindi naman po kasama sa bagong tipan yung nakapako sa krus. Mga kababayan, ang nakapako sa krus na iyon ay before na maging effective yung bagong tipan, nandoon pa lang sila sa krus. Ginawang banal po lahat ang mga bagay, ang mga espiritu na yan, mga kababayan. Ginawang banal po lahat sila. Walang natira na isa. Kaya itong si Brother Eli Soriano, pinasok niya. Ano yun? Dahil ba sa matalino siya? Lokohin niya na lang ang mga tao? Ngayon, matututulan na po natin yan, mga kababayan. Yun pong nakapako sa krus ay naligtas dahil kasama po sila sa mga ginawang banal. Kahit nga po yung kabilang krus nailigtas din yon. Bakit? Kasama nga po sa mga ginawang banal. Sila po ay mga kinalimutan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ito si Brother Eli Soriano. Tandaan po ninyo yan, tututukan ko po kayong lahat na tututol sa akin tungkol sa bagay nito. Nang matuto po kayo. Bakit? Nakapasok kay Kristo yun Tinanggap niya si Kristo bago siya mamatay Hindi nga nabautismuhan yun Wala kang kawan na napasok yun. Wala kang nakausap kahit isang kapatid sa iglesia yun Pero naging dapat yun. Kaya para sabihin mo, ang hindi pumasok sa inyo, walang kaligtasan, mali agad Hindi naman nakapasok yung magnanakaw. Pakita nyo sa akin na nakapasok yun. Hindi nga nabautismuhan yun Kaya sabi ng pasugo, para ikaw makapasok sa iglesia ni Kristo, kailangan mabautismuhan. Di ba meron tayong pasugo nun? Lagay mo nga para raw Grabing kabulaanan, mga kababayan, ang tinuturo ni Brother Eli Soriano. Tingnan ninyo, tinututulan po niya yung bagay na pagkapako sa krus na hindi daw na bautismuhan, hindi naman requirement sa lumang tipan. Hindi naman requirement sa lumang tipan, mga kaibigan. Yung taong nakapako sa krus ay kasali siya sa lumang tipan. Hindi pa po requirement ang bautismo dyan. Ang effectivity nitong bautismo, kaya tama na naman po dito ang INC dun sa sinasabi niya. Mali na naman si Brother Eli Soriano Bakit? Ang effectivity po ng tamang bautismo na pagbabatayan sa kaligtasan ay after the crucifixion. 3 days after the crucifixion yan, kaibigan. Bakit 3 days? Pagbangon ng ating Panginoon Jesucristo, sa loob ng 3 kalahating araw ay nakapanhik na po sa langit ang ating Panginoon Jesucristo. Yan po ang kanyang paglakad na dapat natin daw sundin, nakasulat sa Biblia. Lumakad daw tayo ayon sa paglakad ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po yun. Sa loob ng 3 kalahating araw, kailangan nandoon na. Wala pong makakatutol dyan. Pati ang Panginoon Jesucristo, hindi po niya natutulan yan. Yan po ang kanyang ginanap o ginampanan. Diyan po natutupad ang sinasabi sa Biblia na dati ay malayo, ngayon malapit na. So kailangan mabautismo November 1939, page 8, kapatid na Daniel.
Upang maligtas naman ang mga tao sa huling araw na ito, kailangan ding pumasok kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagpasok kay Kristo sa pananampalataya ay magagawa sa pamamagitan ng pagiging sangkap ng katawan ni Kristo o ng Iglesia ni Kristo. At upang ito ay mangyari, ang mga sumusunod ang mga kailangang gawin. Makinig ng mga salita ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Sumampalataya sa napakinggan, magsisi, magbautismo sa pangalan ni Kristo. Pumasok sa iglesia, manatiling nakalapat sa pagkakasangkap at lumakad ng nararapat sa tawag na itinawag. Yan ang paraan daw ng pagpasok sa iglesia. Magsisi, sumampalataya, makinig, sumampalataya, magsisi, magbautismo. Ang nakapasok ay nabautismuhan. Aba, si Manalo, hindi nakapasok sa iglesia niya. Hindi siya nagpabautismo halimbawa, pagpalagay mo, tama yung salita mo niyan. Yung bang, nabautismuhan ba yon? Yung magnanakaw? Hindi naman nabautismuhan yun O ngayon, nakapasok ba yun o hindi? Ayon sa pamantayan nyo, para makapasok, dapat mabautismuhan. Hindi nabautismuhan, hindi nakapasok. Kasinungalingan na agad yung sinasabi nyo, na ang hindi po papasok walang kaligtasan. Yan ang kanilang turo lalo na nung tagapangasiwa nila ngayon. Basahin natin ang pasugo. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Hunyo 1976, pahina 29, sinulat ni Eduardo V. Manalo, hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Kristo. Kaya hindi raw maliligtas. At alam nyo kung ano raw ang kapalaran ng nasa labas? Pakinggan natin si Eranio Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag. Iglesia ni Kristo lang ang tagapagman. Hindi sila papayag. Tayo lang ang tinubos. Pero mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy. Pag nasa labas ka pala ng iglesia nila, sentensyado ka na sa apoy. Aba, edi sentensyado ba sa apoy yung magnanakaw sa krus? Aba, hindi. Mali. Bakit? Hindi nga nabautismohan yun Hindi nga yun nakakasama sa kawan Nasa krus niya, magkasama sila ni Kristo hindi nabautismo para ikaw mapasok at maligtas ka, mabautismohan ka. Hindi nabautismohan. Di wala kang kaligtasan. Kaya walang kaligtasan ang nasa labas dahil hindi nabautismohan. Mali agad. Bakit? Merong nasa labas, hindi nabautismohan pero naligtas yung magnanakaw sa krus. At marami pang iba. Basahin natin ang 2:13 ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Pakinggan mo po ito kapatid na kapatid na Peter. Hindi yung tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap, kundi yung nagsisitalima sa kautusan ang aariing ganap. Narinig mo kautusan, buong buo. Narinig mo ebanghelyo, buong buo. Hindi mo naman tinalima, hindi ka ganap, hindi ka maliligtas. Pero ang sabi, ang inaaring ganap, yung nagsisitalima sa kautusan. Yung bang nagsisitalima sa kautusan, lahat ba yun nakarinig? Basahin natin ang 14, kasunod na talata, kapatid na Daniel. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kita nyo? Hindi lang pala yung nabautismuhan ng maliligtas Bakit? Kasi yung hindi naman yung tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap o maliligtas, kundi yung tumatalima sa kautusan. Ano ibig sabihin ni Pablo? Merong mga hintil hindi nakarinig ng kautusan. Kung gumagawa naman ng bagay ng kautusan, aba ito'y aariing ganap. Ang liwanag nun, hindi yung nakikinig ang aariing ganap o maliligtas, kundi yung tumutupad. Kung tumutupad ka, kahit hindi mo naman narinig, tinutupad mo sa katutubo, tinutupad mo, ikaw ang aariing ganap, higit kaysa doon sa nakikinig, hindi na aariing ganap, dahil hindi tinutupad. Kaya sabi niya, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo
ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Kapatid na Peter, pakinggan mo po ako ha. Halimbawa, yung tatay ni Manalo, yung nanay niya, wala pang, talagay natin, totoo yung inyo. Eh, yung tatay ni Manalo, yung nanay niya, yung lola niya, yung lelang niya, hindi pa nakatayo ang iglesia niyo na totoo. Eh, gumagawa naman ng mabuti. Yung kabutihang nasa kautusan. Hindi naman nangangalon niya yung lolo niya. Hindi naman nangangalon niya yung lola niya. Hindi naman ang aagrabyado. Hindi naman pumapatay ng tao. Mabuti namang makisama sa kapwa. Ikaw ang Diyos ngayon. Dadalin mo ba yun sa impyerno? Sintensyado na ba yun sa apoy? Gaya ng sabi ni Eranio Manalo. Napakalupit ng nakilala niyong Diyos. Yung ipinakikilalang Diyos ng Biblia ay marunong magligtas yun kahit hindi sumasampalataya. Kahit yung tao hindi sumasampalataya, pero wala kasing narinig na kautusan. Paano sasampalataya kung di nakapakinig? Eh walang narinig na kautusan, pero isa siyang lalaking mapagmahal sa asawa, mahusay magpalaki ng anak, mahusay magpamilya. Yun ba iimpyernuhin mo? Hindi naman niya kasalanan na hindi siya nakarinig ng kautusan eh. Maraming mga panahon lumipas. Walang Biblia, walang kopya ng Biblia. Walang telebisyon, walang radyo. Namatay yung mga tao, yung mga ipugaw doon sa Mountain Province. Namatay sila na walang narinig na aral. Hindi naman nakarating si Kristo doon sa ipugaw. Nangangaral ang mga apostol at si Kristo sa Jerusalem, ginagawa yung rice terraces. Kasi ayon sa mga historiador, yung rice terraces, 3,000 years na o 2,000 years. O palagay mo, 2,000 years na lang, nung ginagawa yung rice terraces sa Ipugaw, nangangaral si Kristo sa Jerusalem, mga apostol. Eh, hindi naman nakarating dun sa Ipugaw. Eh, merong mga Ipugaw dun sa gumagawa ng rice terraces na mabubuting tao pala. Eh, ba't gumawa ng rice terraces? Eh, kasi takot sila dun sa mga kapatagan, pinag-uusig sila. Kaya doon na lang sila sa bundok. Para sila mabuhay, pinagtiyagaan nilang gawin nilang mga taniman ng palay yung bundok. Di mabubuting tao ito, mga industrious people. Eh ngayon, hindi man sila nakarinig ng kautusan, gumagawa naman sila ng kabutihang nakasulat sa kautusan. Iimpyerno mo ba ito? Sisintensyahan mo sa apoy? Hindi ganun ng Diyos. Sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, hindi nakapakinig, nabuhay sa kuweba, nabuhay sa bundok, walang Biblia pa, wala pang mangangaral, wala pang radyo, wala pang telebisyon. Pero kung gumagawa naman sa katutubo ng mga bagay ng kautusan, di nangangalon niya, hindi man niya narinig na bawal mangalon niya, hindi naman siya nangangalon niya. No? Hindi naman siya nagnanakaw. Hindi naman siya nananakit ng kapwa. No? Merong ganun kasi mga taong sa katutubo may pag-ibig sa kapwa. Ngayon lang naman sa huling panahon, ang sabi ni Pablo, sa mga huling araw, darating ang panahong mapanganib. Kasi ang mga tao, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, walang katutubong pag-ibig. Pero nung araw, may katutubong pag-ibig ang mga tao. No? Eh kung yung mga tao na yon ay hindi nakapakinig, namatay, pero gumagawa naman ng bagay ng kautusan, sabi ni Pablo, aariing ganap yun. Kaya wala kang mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo ng mga apostol na labas natin, wala nang maliligtas. Walang ganon. Sabi nga ni Kristo, nung merong isang tao na nagpapalayas ng demonyo sa kanyang pangalan, nakita ng mga apostol, Panginoon, nakakita kami ng isang tao, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi siya sumusunod sa atin. Sagot ni Kristo, huwag niyong pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Tanyo? Si Kristo may pataan sa mga tao eh. Itong mga pamilya Manalo walang pataan. Pag hindi ka kasama nila, impyerno, sadla ka sa impyerno. Maling aral yan mga kapatid. Hindi totoo yan. Kawawa naman yung kanununuan ni Manalo. Dahil hindi nabautismoan, sa impyerno lahat yun. Hindi. Kung ako hahatol, kahit na hindi pa sila nabautismoan sa iglesyang itinatag ng apo nila, kung sila naman ay mabubuting tao, wala man silang narinig na kautusan, pero gumagawa naman sila ng kabutihan, paraan ng Diyos yun para maligtas. Kahit hindi sila nakasampalataya, pwede silang maligtas. 4 Gs ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao,
lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ang Diyos, pwede niyang iligtas ang lahat ng mga taong gusto niyang iligtas, lalo na ang nagsisampalataya. Ano ibig sabihin? Pati hindi sumasampalataya, pwede namang iligtas ng Diyos eh. Bakit? Nauunawaan ng Diyos yun. Matuwid siyang hukom eh. Paano sasampalataya? Hindi nga nakarinig ng kautusan. Sabi ni Pablo, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Hindi nga nakarinig. Paano sasampalataya? Pero hindi man nakarinig ng kautusan. Gumagawa naman ng mabubuting bahagi ng kautusan. Ang mga ito aariing ganap, sabi ni Pablo. Tama po si Brother Eli sa punto niya na iyan, mga kababayan. Kapag gumagawa ng mabuti ang isang tao, ay may pag-asang maligtas. Sapagkat hindi naman po yan nagkakasala ng mabigat, kaya may pag-asa siyang maligtas. Subalit, hindi po yan makakapanhik sa ikatlong langit. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Marami pong maililigtas din po yan, kaso nga lang hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Meron po silang paglalagyan na mga level na sila'y lilinisin muna, sapagkat nasusulat po sa Biblia, maraming papuputiin, maraming lilinisin, at maraming dadalisayin. Yan po ang nakasulat sa Biblia, mga kababayan. Kaya ang bagay na ito ay kailangan po nating suriin mabuti na ang tindig ni Brother Eli Soriano na maraming maliligtas. Diyos ang nagliligtas sa lahat ng tao. Subalit marami din pong mapapahamak. Lalong-lalo na yung mga hindi sumampalataya. Sapagkat ang hindi sumampalataya na sinasabi ng Biblia, mga kaibigan, ay yung gumagawa ng kabaligtaran doon sa iniuutos ng Panginoong Diyos. Ang utos po kasi ng Panginoong Diyos ay tamang bautismo. At napakarami naman pong gumagawa ng kabaligtaran yan. Yan po yung maling bautismo na lubog sa tubig. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. No? Kaya kapatid, yung interpretasyon ng mga pastor mo na kailangan pumasok at pag hindi pumasok sa kawan, wala nang kaligtasan, mali agad yun. Naunawaan mo po, kapatid na Peter? Opo. Naunawaan ko po, Brother Eli. Naunawaan na daw po, mga kaibigan. Alin po ang naunawaan doon sa paliwanag o palabo ni Brother Eli Soriano? Ganito po yan, mga kaibigan. Kapag walang kokontra sa mga paliwanag ni Brother Eli Soriano na mali, ay lahat maniniwala sa mali. Ngayon, mga kababayan, kinokontra ko po yung mga aral na mali na yan, sapagkat kapag walang kokontra sa mali, lahat maniniwala na lang sa mali. Ano ang mali na nalaman natin dito ngayon, mga kababayan? Ang maling pinakamalaki ay ang maling bautismo na itinuturo at ginagawa ng MCGI sa mga bawat umaanib sa kanila. Yan po ay nagdadala sa kanila sa kanilang kapahamakan. Ang buhay ay naipahamak ng maling bautismo, mga kababayan. Ano ngayon ang maibabayad mo? May papalit mo sa iyong buhay na nawala dahil sa maling bautismo na iyan. Ngayon, tinanong niya yung nagtatanong kung naunawaan ba. Aba ay mauunawaan niya dahil magaling ang pagkapaliwanag. Pero si Brother Eli Soriano ba, naunawaan ba niya ang kanyang mga sinasabi? Siya po ay isang mangangaral na ibig magsalita ng lahat ng gustong ituro niya, hindi naman niya nauunawaan ang kanyang mga sinasabi. Nakasulat din po yan sa Biblia, mga kababayan. Ngayon, sa puntong ito ay marami pa sana akong liliwanagin dyan sa video na
pinanood natin. Ang kaso nga lang, kulang na po tayo sa oras sapagkat mahigit 1 kalahating oras na po itong video. Sobrang haba na po na kung lalagyan ko lahat ng reaksyon ang mga sinabi niyang mali ay sobrang haba po ang mangyayari sa video. Ngayon mga kababayan, kung gusto po ninyong malaman pa ang mga kokontrahin natin at ililiwanagin natin sa mga itinuturo niya sa video clip na ito, ay subukin po ninyong i-comment at lalagyan natin ng reaksyon. I-analyze natin ulit ang video na ito sapagkat napakalaking pagkakamali ang nagawa ni Brother Eli Soriano sa video na ito mga kababayan. Ito po ay ginagawa ko upang nang sa ganon ay hindi lahat mailigaw.